Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Raul Lambino. Ito, caption: Psychiatrist listed as reserve witness in BP Sara impeachment trial. Sabi dito ni Attorney Raul Lambino, wala talagang matibay na ebidensya ang Kongreso sa impeachment. Hindi naman ground ang psychological incapacity sa impeachment. Baka akala ng House prosecution ay annulment of marriage ang kaso sa Senado, kaya may witness silang psychiatrist or psychologist. Dapat siguro ay sila muna ang magpasuri sa kanilang mentality. Ano ba naman ito? Ginawang katatawanan ito. Impeachment trial ni BP Sara. Okay. So, saan nila gagamitin itong psychiatrist among the articles of impeachment? Palagay ko, connected ito sa grave threat. Isa sa mga articles of impeachment. So ang pinakamalakas na testigo sana dito, yung sinasabi ni BP Sara na hitman or assassin na kinontak ni BP Sara, na in case na may mangyaring masama kay BP Sara, ayun, meron ng hitman na nakausap niya para birahin din yung tatlo. Yun ang pinakamatinding witness. Kung mayroon silang maiprepresent, titistigo na ako po, Your Honor, usapan namin ni BP Sara, 5 million pesos ang tatanggapin ko. Actually, nakatanggap na ko ng advance payment. Pag ganon ang testigo, malakas yun na testigo. Kaya lang, wala silang maipakita na assassin or hitman. So, anong naisip nilang witness? Yung sheriff. Yung sinapak ni BP Sara 15 years ago. Kasi 2011 pa yun eh. Oh. So, mayor pa siya noon. So, ano namang kinalaman yung ginawa ni BP Sara nung mayor pa siya? Anong kinalaman niya sa kaso niyang grave threat ngayon? O diba? Walang, sabi nga ni Attorney Regal Oliva, walang probative value itong sheriff na ito. Ano yung probative value? Sinerch ko merong high probative value, may low probative value. Ang probative value yung relevance, integrity, or yung connection ng testigo. Example, yung nagnakaw sa tindahan. Kung ang i-represent na ebidensya ay CCTV camera doon sa tindahan na makikita yung nagnakaw kumukuha ng mga item sa tindahan na hindi siya nagbayad. O di ba klarong ebidensya yon? Yon ang ebidensya na may high probative value, yung connection sa krimen. Pwede yon. Ang ebidensya naman na very low ang probative value, yung doktor kinasuhan ng medical malpractice. Ang i-present na evidence, yung sports car ng doktor na worth 5 million pesos, mamahaling sakyanan. So anong kinalaman ng mamahaling sakyanan sa medical malpractice? Does it prove na nag-medical malpractice yung doktor dahil may mamahalin siyang sakyanan? O di ba? Mababa ang probative value. Kaya itong sheriff na kanilang sinabit na ebidensya, walang koneksyon, o kung meron man napakababa yung probative value. Plus the fact na ang sheriff ayaw nagsalita. Huwag nyo na akong isama sa political partisan na activities na yan. Tahimik na ang buhay ko.
Tapos na yun. Bangungot ko yun. Nandito na ako sa Supreme Court, mataas na ang posisyon ko. Parang Human Resource Officer, level 2 position, mataas na yun. Pwede ba huwag nyo na akong isama? Oh, parang nagpayag daw ang isang kongresista na baka pwede daw nilang isubpuena yung sheriff kung ayaw magpakita. Oh, so ngayon, may reserve witness. In kaso na hindi nila mapatayo sa witness stand ang sheriff, baka ito ng psychiatrist. Ano naman ang sasabihin ng psychiatrist? Na masyadong violente si BP Sara. When siya naging violente? O siguro, sasabihin ng psychiatrist yung parang press conference ni BP Sara ba yun? Na galit siya? Sige na lang. So, grabe. Parang, I don't know, itong mga prosecutor natin, kung, siguro, ano na lang ito eh. Alam din nila na mahina ang kanilang kaso. Sa tingin ko. Ito, gagawa-gawa lang ng ganyan kasi ang main purpose ng impeachment trial is not to convict BP Sara dahil hindi nila kayang i-convict dahil it's more of a numbers game. They need 16 and they have only 13. Granting na yung Senate of Malacanang grupo ni Gatchalian lahat boboto ng conviction, kulang pa rin. Kaya ito na lang, ipupurso ang impeachment trial para sirain nila ang credibility ni BP Sara through media coverage. Ano? Kailang nagkakamali sila. Yung pangsapak niya sa sheriff, sa ordinaryong taong bayan, positive ang dating nun. Kasi ako, nung sinapak niya, first time kong marinig tungkol kay Mayor Inday Sara. Nung una, Vice Mayor lang eh. Wala lang, sige lang, Vice Mayor. Mamaya nung naging Mayor, sinapak niya ang sheriff, doon ako nagka-interest kay BP Sara at ang dating sa akin, positive. Ang nakita ko kay Mayor Sara na sumapak sa sheriff is tapang at malasakit. Alam niyang ipaglaban ang kanyang constituents na naagrabyado sa batas kaya sinapak niya ang sheriff. O sige, sisirain niyo si BP Sara using that sapak incident? Sige, nagkakamali kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Natabangan og yero, so muna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-atupan ka. Pasalamat ani sa laban-laban. Karon naman na gid ni atop, so makita gid nato nga nakaatop na gyud. Isang pataliwala nga karon na ulan-ulan ang panahon. Agpas gid nga kita maka kuman sa atong balay. Mapasok gid namo nga nako nga kanon kumanon aron nga ayo sa sad among pagpuyo. Dili na kami ulanan. Salamat kaayo. Pilar nga do na pay mga tabang unta nga ihatag sa labaw ng pagkakahon pagkadugang. Sabi na ni share labi na gayud sa mga tao nga gigamit sa atong Ginoo nga makatabang sa atong kinahanglan.
Salamat kaayo. Salamat.